Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. APG, International Aviation Academy Incorporated. This is where Filipino hospitality meets world-class standards. This is where you indulge in impressive culinary treats and local charm. Welcome to the Queen City of the South, Cebu City. Bubisita po ang Buhay OFW dito sa Cebu City para mabigyan natin ng ideas ang ating mga kababayan kung ano ang mga posibleng investment, mga lugar na pwedeng pasyalan at mga programa ng Cebu City Government para sa ating mga mahal na OFWs. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, makakapanayam natin ang butihing mayor ng Cebu City, Mayor Michael Lopez Rama. Aalamin natin sa Philippine Retirement Authority ang mga activities at investments na maaaring pasukan ng ating mga retiring OFWs. Ipapakita namin sa inyo ang world-class facilities and amenities ng Waterfront Cebu City Hotel and Casino at ipapasyal namin kayo sa magagandang tanawin ng Cebu City. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW Visits Cebu City. Ano ang may tutulong ng Philippine Retirement Authority sa ating mga balikbayan sa retiring OFWs? Ang kasagutan sa aming pagbabalik. The No Floods Mobile Flood Barrier, the most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Discover retirement paradise. Be one with nature. Encounter a biodiverse ecosystem. Engage in modern city living. Uncover the rich Filipino culture. Experience the legendary hospitality and friendliness of Filipino people. Philippines, your unique retirement experience. For more details, contact Philippine Retirement Authority at telephone numbers 632-848-1412. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City.
Indulge in saccharine creations that take center stage with tasty flambés and exquisite cakes. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre welcome po sa Buhay OFW. Binabati po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Italy, United Kingdom, Malaysia, Singapore, Canada, at syempre sa inyo pong lahat sa buong Pilipinas at sa mga taga Cebu. Nandito po tayo ngayon sa Mactan, Newtown na Mega World. Ayan. Siyempre, makakasama po natin ang nag-iisang Vice Chairman, General Manager at CEO ng Philippine Retirement Authority, none other than GM Veredigno or Kapatid Ver Atienza. Magandang gabi, kapatid. Magandang gabi, Marisa, at sa mga televiewers ng Buhay OFW. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, kapatid. Siyempre, GM Ver, maraming mga Cebuano natin mga kapatid na natutuwa dahil dinalaw ng Philippine Retirement Authority ang Cebu. How are you feeling these days? Maganda ba ang climate ng Cebu? Magaling ang Cebu. It's really a primary retirement destination. At kami, sa PRA, we have had a satellite office here from the very start. No? Yung Mactan, Newtown, no? Hindi iba sa amin to kasi we were there at the very beginning. From the start. Nung unang pagbenta pa lang ng first cluster, first 4 towers nila, nandito na kami. Ano po talaga ang tunay na function, duties, and responsibilities ng Philippine Retirement Authority? Very simple. Ang mandate namin is to make the Philippines a leading and significant retirement destination for the world's seniors, retirees, and elderly. So ang target market namin, dalhin lahat ng pwedeng daling foreign nationals and former Filipinos to come back to the Philippines to retire and settle here. Ano ba may maitutulong ng Philippine Retirement Authority sa mga OFWs natin pagbalik nila dito sa Pilipinas? Alam mo, yung mga OFW, malawak ang international network nila. Madami silang kilala sa different countries, at malawak ang mga koneksyon nila. No? So, ang isang pwede nilang gawin pagdating sa Pilipinas ay maging marketer ng PRA. Yes. Para katulong namin sila sa pag-engganyo sa mga kilala nilang foreign nationals and former Filipinos to come to the Philippines and retire here. Wow. GM Ver, nabanggit mo yung mega marketer or marketer. Ano bang ibig sabihin nito? Ang produkto ng PRA, itong retirement visa, yung special resident retirees visa. Hindi naman namin pwedeng basta ibenta, if you can use the term, directly through advertising. Kasi ang retirement, hindi naman parang, hindi impulse product yan. Ang kailangan mo ng mga marketer para ipaliwanag, parang insurance Yes. Para ipaliwanag doon sa mga kinaukulang target market kung ano yung produkto. Kasi kalakip ng retirement visa is their life ahead of them. Kaya madaming mga variables na kailangan pag-usapan, pag-isipan, at kailangan i-guide ng marketer yung potential retiree bago makadecide yun. Para hindi naman siya magsisi sa pagdating sa Pilipinas. Paano ba natin gagawin ito? Ano ang mga requirements para magkaroon din tayo nitong visa o SRR visa? Ang unang-una, wala siyang, yung mga negatives, hindi siya terrorist, hindi siya, wala siyang communicable disease, hindi siya convicted felon, etc., etc. Tapos over and beyond that, we have certain requirements. Yung minimum age at least 35. Kasi can you imagine a retiree at 21 years old or 25 years old, di ba? So what is he retiring from? Ika nga. Pero yung mga 35, may mga career, no? Na by 35, medyo pwedeng wash out na yung tao, pagod na yung tao, gusto niyang mangibang bansa para mag-retire. So 35, yung edad. Tapos may kinakailangan kami certain things like yung deposit. Okay, deposit. A minimum cash deposit, no? Naglalaro sa mga $20,000. Yes. Para naman pagdating niya dito, hindi siya maging charge of the state. Yeah. Kung sakasakali, hindi siya maging liability. Okay. Meron tayong cash deposit
more or less $20,000 depending on the age bracket din. Depending on the age Ayan. bracket. Oo. Kaya kagaya na meron akong SRR visa, pupunta ako ng Pilipinas, gusto kong maging owner ng isang condominium. Mega marketer namin ang Mega World. Wonderful. No? Oo. Yung compensation ng mega marketer, di naman nag-iiba sa compensation ng ordinary marketer. Kaya lang, kalakip nung term mega marketer, yung a certain prestige and a certain, a certain credibility. Yes. No? Ang ginawa ng Mega World is, kinumbine nila, cross-sell nila yung SRV at saka yung mga produkto nila, mga condominium. Okay? So, basically, this is how it works. No? Yung potential client nila o yung potential retiree, mag-apply muna yon. No? Halos sabay actually. Pero sa papeles, mag-apply muna yon for a retirement visa. And then 30 days after ma-swear in sila, no, as a PRA member, pwede na mag-apply for conversion. Meron kaming visa product, ang tawag SRV Classics. Yung deposit, pwedeng i-convert, no, into a payment or partial payment for a condominium. Wonderful. Very seamless yung takbo. GM Ver, ano pa ang ating mga programs, activities, mga plano pa natin? Of course, ang pinaka-priority namin is continuing improvement of the retirement visa to make it as competitive as possible. Not just in our part of the world, but for all parts of the world. No? Kalakip noon yung benefits, yung special benefits, kailangan talaga nating ma-improve pa further yon. Kasi unlike kunyari Panama, yung Panama napaka-aggressive nung pensionado program nila. So kailangan may magagawin pa tayong bagay to improve the retirement visa package. Tapos yung mga kalakip no, madami services na we should encourage our entrepreneurs to provide. Kasi ang PRA, if I may stress, hindi namin trabaho to provide all those services na maisip o magustuhan ng retiree. Kailangan dyan, ma-encourage namin yung mga entrepreneurs na eto, pumasok kayo sa linya na ito. Di ba? Kasi ang buhay retiree, habang tumatanda, nagkakaroon ng madaming demands eh. Yes, definitely. Parang batang aalagaan mo yan, ano? Yung health nagde-deteriorate. Yes. Bawat step na yan, iba-ibang produkto at services ang kailangan i-provide. Sa tirahan lang, sa gamit, sa kondisyon ng yung pagtrato ng katawan, ganyan. Medical health. Yan, madaming bagay. So yun, iba-ibang produkto yun. Iba-ibang serbisyo yun. So, hindi namin trabaho, I normally stress this, hindi namin trabaho to provide all of those. No? But to encourage the private sector, di ba? Na i-provide yun. Normally kasi private sector o private enterprise ang makaka-provide nun eh. Hindi pwedeng i-decree ng gobyerno yon. Neither can we impose on our fellow government agencies to provide certain things. Kasi may mandate sila, may mandate din kami. So bandang dulo, ang trabaho namin is to link up with the private sector. Yun ang partnership, linking. To give them the best atmosphere possible, the most conducive atmosphere para mailabas nila yung creativity nila to produce the products and services for the retiree or potential retirees. GM Ver, gusto naming humingi ng mensahe sa iyo para sa ating mga kapatid na OFWs at sa mga foreigners na gustong pumunta at magkaroon ng retirement visa dito sa Pilipinas. Ang masabi ko lang, Marisa, sa mga OFW natin, sana itap nila yung foreign connection. Maging investor o developer sila ng mga companies that will provide more and better products and services for the potential retiree at saka yung mga existing retirees ng Pilipinas. Madami sila maitutulong dahil sa advanced experience nila, sa exposure nila, and I suppose madami na rin naipon niya mga yan eh. No? So madami silang kapital na pwedeng dalhin sa Pilipinas for the benefit of our country. Yung mga potential applicant naman, I don't know how many of them can understand Tagalog, no? But masasabi ko lang is that, try the Philippines, try us. It's really one of the best retirement destinations in the world. And you won't regret it. People are nice, fun to be with. Life is inexpensive, no?
and healthcare is excellent, and the shopping amenities are great, and the views are simply fantastic. GM, thank you very much at napakaraming salamat sa oras po ninyo sa Buhay OFW. Salamat, Marisa. Thank you very much. Magbabalik po ang Buhay OFW. Welcome, Buhay OFW mula sa PRA at Megaworld Cebu. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Discover retirement paradise. Be one with nature. Encounter a biodiverse ecosystem. Engage in modern city living. Uncover the rich Filipino culture. Experience the legendary hospitality and friendliness of Filipino people. Philippines, your unique retirement experience. For more details, contact Philippine Retirement Authority at telephone numbers 632-848-1412. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. This is where creativity is unleashed. This is where sublime moments and priceless experiences unfold. Honored dahil makakasama po natin ngayong gabi ang talaga naman pong napakagandang kumantang mayor ng Cebu. Believe po kaming lahat, the very hardworking, the very talented, ang nag-iisa pong mayor ng Cebu, Mayor Michael L. Rama. Magandang gabi, Mayor Mike. Magandang gabi po, Marisa, at saka sa Buhay OFW. Yes, nakpo. Alam mo, Mayor, maraming salamat at dito sa National Real Estate Association or NREA, naging honorary member ka na namin, di ba? Ganun din my privilege to be a part of a wonderful group. Wonderful. Mayor Mike, pag-usapan naman natin, di ba? Nanggaling ka daw sa pamilya na puro mga public servants na pamilya. Totoo ba to? Gano'ng katotoo to? Paano nangyari to? In fact, coming 2016, 100 years na po kami, Marisa, in public service. Ito traceable to kay Don Vicente Rama na nagiging councilor, congressman, mayor din, saka senador. 1916 siya nag-umpisa. Kaya talking about my beginning, yun, hindi natin makakalimutan. Yun ang period ng public service ng mga Rama. Kagaya yung sinasabi mo, ako po'y galing ng pamilyang Rama. Sino ang pinakamalaking impluwensya sa buhay mo dito sa pagiging public servant mo? Hindi naman tayo maging buhay sa ularing buhay OFW kung wala yung andun sa taas. Yung sinasabi nating Diyos at saka God. Of course, nagbibigay ng buhay din ng mga magulang ko.
Ngayon naman, Mayor Mike, syempre pag-uusapan yung mga overseas Filipino workers natin na sinasabi nating modern day heroes. Sila yung ating mga global citizen na mga kababayan natin sa abroad na nagpapakahirap para sa kanilang pamilya. Bilang public servant mayor ng Cebu, meron ba tayong programa para sa kanilang mga pamilya at sa mga family natin na mga OFW? I started public service 1992. Yung programa ko with my predecessor, when he was the mayor and I was a councilor, pinundar namin yung jobs fair. Jobs fair. Yeah, meron kaming structure leading even to a department that is now handling it. So, nagiging institutionalized. Ano ba yung jobs fair na yan? Inumpisa yung mga overseas yun. Yes. Kaya nag-develop kami ng direct hiring with Taiwan. Magaling yung direct hiring namin. 1,000 beneficiaries. 15,000 lang po yung recruitment placement fee. Yes. Saka meron pa kong ginawang set up na hindi sila magiging victim ng loan shark. Okay. We allowed the city government to lend them money through a cooperative. Tapos sila maging member ng cooperative. Yung cooperative ngayon ay magle-lend sa kanila with a very minimal interest. At saka, pag mayroong problema yung mga buhay ng mga OFW, tumatawag sa akin. Kukunik naman ako ng DMDP, kukunik naman ako ng PUEA, saka tatawag ako kay Rosalinda Baldos. Kasi kakilala ko yung mga tao na yun. Sila si Dimson, sila yung mga bayani. Sila yung mga the so-called been responsible for the economic na development natin. Ang question ngayon, do they have sufficient programs deserving to match their being called heroes? And their being heroine. Yes, and the benefits that And the benefit that they should be getting. Correct. Alam mo, lagi ko sinasabi yan eh, naaawa ako kasi yung naiiwan dito. Minsan, hindi nila alam anong kahirap doon. Sa tingin mo, ano yung immediate na gusto mong magawa agad para sa mga kapatid nating OFW at yung mga pamilya nila? Okay, yung mga pera nyong kinikita, mag-invest na kayo dito sa Cebu. 'Di ba? Bakit kailangan pumunta pa kayo kung saan-saan? Ito yung roots ninyo. Paano po ninyo ginagawa yung programang ito dito sa Cebu? Kasi minsan, pag gumawa ka, biglang merong built-in suspicion. Pero necessary yan. Kasi counseling is very important. Financial awareness on how you should manage what you have is a matter that they ought to know. Pero alam mo naman yung mga iniwan ng mga pamilya, hindi naman lahat yan nakatapos din. Iilan lang ang nakatapos. So ang utak baka nagku-questioning. Kaya importante talaga yung you have to submerge. Saka lagay mo sila sa surface. Tapos spirit and level. Their level of understanding talagang mai-improve. That's right. Na hindi puro bili, hindi puro gastos, kung hindi investment. Dapat Mayor, investment and entrepreneurship, dapat matuto sila. Importante yung merong NGO din. Yes, national na government. Nandyan, connecting with government, NGO. and then with the churches. Bringing a very solid program na will bring whoever are there, connecting with them. Ito namang grupo na to should carry some status of integrity. Ngayon naman, Mayor Mike, of course, bilang Mayor Ama ng Cebu, ano ang message mo para sa mga OFWs natin from Cebu na umaalis para magtrabaho at sa Philippines? Alam mo, nasasaktan ako pag umaalis marami sa ating bayan. Pero hindi ko kayo mabiblame, hindi. Kasi wala naman. Hindi naman sufficient. Unavailable. Ilan ang percentage ng unemployment concern natin? Ilan yung underemployed? Kaya ito na masasabi ko, which is going to be a challenge sa amin. Yung nandito sa gobyerno. Kung talagang tutuhanan lang yung panggobyerno namin, of course, you will also be proud of us. And your hardship over there will be
very well rewarded. Kasi yung investment naman nyo na papupunta doon sa mga relatives or kung sino yung mayroong investment, pupunta kayo sa amin, tuturuan ko kayo at saka yung mga agencies dito kung saan dapat i-invest yung pera nyo. Kung gusto nyo dito sa Cebu, marami tayong kakilala. Wala naman kong negosyo. Huwag mo iisipin, baka ito si Mayor, baka meron pang naiisip iba, wala. Ayaw ko yan. Gusto na ako tutulong. Kasi yung programa natin is to make the poor better, the middle class comfortable, and the rich not to control. Yun in a nutshell is preserving humanity. The best work of life is service to humanity. Magdasal po kayo. Huwag niyong kalimutan po the power of prayer para hindi kayo mawawala ng conviction niyo. At saka pagdating niyo, pag dito kayo sa Cebu, bisitahin yung opisina ko. Saka kung anong concern, tutulong po yung opisina ng mayor. You've got a friend in the mayor of Cebu City. And my name is Attorney Michael Lopez Rama. Wonderful. Congratulations on that note. I would like to say congratulations. Yan po ang ating si Mayor Michael Lopez Rama. Don't forget, MLR. Maraming salamat. Congratulations. Yeah, my More pleasure. power and God bless you. You take care too. Yes. I will pray for you too. Ha? Thank you very much. Yeah, Ayan. thank you. Ay nako mga kapatid, katatapos lamang po na napakagandang pakikipagkwentuhan natin sa napaka-charming at napaka-sincere na mayor ng Cebu, Mayor Michael L. Rama. Magbabalik po ang Buhay OFW. Saan pwede mag-stay ang ating mga vacationing OFWs habang nagbabakasyon sa Cebu? Alamin sa pagbabalik ng Buhay OFW. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Be surprised by Waterfront Cebu City Hotel and Casinos events team as they give life to your most vibrant vision. Priceless moments guaranteed. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang mga kapatid natin to make your stay very memorable sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Kakasama natin ang ating kapatid na si Mr. Brian Ives S. Lasala, ang ating Rooms Division Director. Magandang gabi, Mr. Brian. Good evening, kapatid Marisa. Good evening. Good evening to all of our televiewers. Ayan. At syempre, makakasama natin ang ating kapatid na si Mr. Romel Don Mendoza, Marketing Communications Manager ngayong gabi. Good evening. Good evening po, kapatid Marisa. And good Yes. evening din, mayong gabi sa atong mga televiewers. Kapatid Brian, napakalaki na ng Cebu at napakaraming hotels. What makes Waterfront Hotel Cebu stand out from the rest? Waterfront Cebu City Hotel is the flagship of the largest Filipino-owned hotel chain in the country. We have the largest convention facility in the central part of the Philippines, including also the southern part of the country. And we offer 100% genuine Filipino hospitality. Kapatid Romel, tanungin nga kita, nandito tayo sa Waterfront Cebu Hotel and Casino. Siyempre, what can we offer sa ating mga local and foreign tourists para pumunta at magstay sa hotel natin?
Well, other than our 561 guest rooms po, ma'am, we also have 10 food and beverage outlets that they can choose from different international cuisines like Chinese, Japanese, Italian. We also have a buffet restaurant. The Uno. Yes, that's Uno. Opo. And we have a duty-free shop here inside the hotel. Hotel. So you can shop for the best brands. If you don't have to go to the mall or anything, you can just go directly to duty-free. Kapatid Brian, how do you make our OFW feel special pag nandito sila sa Waterfront Hotel? It is our vision to give foremost Filipino hospitality. Number one. And by our logo, which is a double swoosh or a double check, we always ensure that before the guests would arrive, to double check everything. And from the moment that they arrive to their check-in and to their check-out, we want to give the excellent service for the duration of his or her stay, and we want to reach out beyond the guests' expectations. Kapatid Brian, any special packages para sa ating mga OFWs na mag-stay dito sa Waterfront Hotel and Casino Cebu? Yes, we have ongoing room promotions, wherein it includes buffet breakfast. Wonderful. We also have promotions wherein we have airport transfers, okay? And free use of the swimming pool, free access to the gym, and free Wi-Fi in the guest rooms. Kapatid Romel, siyempre nasa abroad ako. Gusto ko mag-book sa Waterfront Cebu. How can I book kung nasa abroad naman ako? Pwede po kayo mag-book through our online website, www.waterfronthotels.com.ph, or you can call our toll-free international numbers available here in the Philippines, Japan, USA, Canada, and Australia. We also have our mobile app, which you can download from the App Store for iOS devices and from the Google Play Store for Android devices. Ganun na pala ka-high-tech ngayon ang Waterfront. Kapatid Brian, syempre yung mga kapatid nating OFWs gusto mag-stay matagal pa dito sa Waterfront. Ano pa yung mga services na pwede nating i-offer sa kanila? We have flexible rates for long-staying guests if ever our OFWs would decide to stay longer. And we can also assist in facilitating tours, city tours, and also if they want to go on a day-use trip to different resorts, we can also facilitate that. We can assist them. Ay, syempre, napakaganda niya pag may mga tour, yung mga itineraries nila, you can make them feel comfortable. Kayo na mag-aasikaso from start to finish of their day. Syempre, dito na ako mag-stay kasi comfort ang hanap ko. Kaya naman ako nagbabakasyon, di ba? Kapatid Romel, any plans in the future to further enhance the hotel? Well, we already renovated our lobby, and we also have installed digital signboards to make the hotel more modern. Opo. Nakita ko. So we also have future plans of renovating some of our guest rooms, and also we are definitely gonna renovate our convention areas and function rooms. Kapatid Brian, any message para sa ating mga OFWs, their families? To our televiewers, we would like to invite you to stay here at Waterfront Cebu City Hotel and Casino if ever you get to visit Cebu, in order for you to experience our special brand of Filipino hospitality. Kapatid Romel, please give a message sa ating mga kapatid na OFWs. I would like to invite everyone to stay at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. You may check out our room promos through our online website, www.waterfronthotels.com.ph, and you can also download our mobile app through the App Store and Google Play Store. Thank you very much, Kapatid Brian, for welcoming us sa Waterfront Cebu. Romel, thank you very much. The No Floods Mobile Flood Barrier. The most effective rapid flood system protection available today. We fight floodwater with water. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets.
A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Be delighted at the home of exclusive privileges and sweet luxuries. A distinct fusion of substance and style. Sa paanyaya ni butihing Mayor Michael Lopez Rama at sa tulong ni Cebu City Tourism Commission Executive Director Sinbeth Aureliano, pinasyalan ng Buhay OFW ang magagandang tanawin at pinagmamalaking makasaysayang lugar ng bayan ng Cebu kasama si kapatid Neil at Nino. Ang tour na ito ay nihahandog namin sa ating mga mahal na OFW para hindi tayo maging dayuhan sa ating sariling bayan. Our first stop, Plaza Independencia, kung saan matatagpuan ang Fort San Pedro o ang Fuerza de San Pedro. Ito raw ang pinakamaliit at pinakalumang fort na matatagpuan sa Pilipinas. Itinayo ito ng mga Cebuano at Espanyol sa pangungunan ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang tawag na Fort San Pedro ay nagmula sa barko na gamit ni Legazpi sa kanyang paglalayag sa Pacific Ocean noong taong 1565. Sa loob ng Fort San Pedro, matatagpuan ang isang museo kung saan makikita sa pamamagitan ng mga pinintang larawan at mga historical items ang mga makasaysayang kaganapan sa Cebu, kagaya ng pagsisimula ng Kristyanismo, ang kauna-unahang prosesyon ng Santo Niño, ang larawan ni Raha Humabon at Queen Juana, at ang labanan na naganap sa pamamagitan ni Lapu-Lapu at Magellan o mas kilala sa tawag na Battle of Mactan. Matatagpuan din dito ang tinaguriang Our Lady of the Fourth, Our Virgin of Remedies. Ayon sa kasaysayan ng Cebu, ang imahe ay natagpuan sa isang balon sa loob ng Fort San Pedro. Milagrosa daw ang tubig sa nasabing balon dahil nakapagpapagaling ito ng mga karamdaman. Isa sa pangunahing tourist attraction sa Cebu City ay ang tinaguriang Magellan's Cross na matatagpuan sa Magallanes Street. Ang cross na ito ang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang Magellan's Cross ay itinayo noong April 21, 1521 ng mga Espanyol at Portuguese sa pag-uutos ni Ferdinand Magellan sa mismong kinalalagyan nito ngayon. Ang aktwal na Magellan's Cross ay nasa loob ng nakikita nating kahoy na cross na gawa sa puno ng tindalo. Kapansin-pansin ang mga nakapintang larawan na nagpapakita ng kasaysayan ng bayan ng Cebu. Ang mga candle vendors ay nag-aalay ng tinatawag na dance petition kapalit ng konting halaga. Ang Basilica Minor del Santo Niño de Cebu ay dinarayo taon-taon ng libo-libong devotees mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dito makikita ang pinakamatandang religious image, ang imahe ni Santo Niño de Cebu. Ang imahe ay ibinigay noong April 1521 bilang baptismal gift ni Ferdinand Magellan sa pamamagitan ni Antonio Pigafetta kay Lady Humamay o mas kilala bilang Queen Juana, may bahay ng Cebu chieftain na si Raha Humabon. Ayon sa kasaysayan, ang basilika ay itinayo noong 16th century sa mismong lugar kung saan nakitang muli ang imahe ng Santo Niño de Cebu. 40 taon ang nakaraan mula nang ibinigay ito kay Queen Juana. Ang imahe ay natagpuan noong taong 1565 sa loob ng kahoy na baul sa gitna ng isang lugar na sinunog ni Spanish Conquistador Miguel Lopez de Legazpi habang nakikipaglaban sa mga katutubo.
Sa susunod na Sabado, marami pa tayong papasyalan na makasaysayang bayan ng Cebu. Marami pa po tayong kwento at impormasyon patungkol sa ating ASEAN City of Culture, ang Cebu City, ang aming ihahandog sa pagpapatuloy ng Buhay OFW Visit Cebu City. Watch for our National Real Estate Association or NREA National Convention in Cebu City. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay ng impormasyon at serbisyo sa ating mga mahal na OFWs anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. Davis, Paint Reinvented. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat ang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,